beloved, Boss Mike, Cervera. Bagong teknolohiya ang sasalubong sa mga pasahero ng NAIA sa mga susunod na buwan. Kabilang yan sa pagpapaganda ng serbisyo ng paliparan kanina. Ininspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Sa pagbisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa NAIA Terminal 3, ipinagmalaki niya ang makabagong teknolohiya na mas magpapagaan daw sa buhay ng mga pasahero, ang facial recognition technology. Teka muna, hindi pa napapatupad pero dumaan ako kanina. Mga kababayan, napaka-smooth na. Hindi na pila-pila, hindi tulad ng dati, mga kababayan. Talaga nga, mabibwisit ka. Ngayon, mga kababayan, napakabilis na lang. Pati ho, pagkuha ng bagahe. Aba, sistematiko na. Kita nyo, mga kababayan, bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayang pagsabay-sabayin lahat. Tandaan nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, nag-iisa lang yan. Kapag ka hindi sumunod, yung kanyang mga tauhan, sigurado, hindi mangyayari yung gusto niyang mangyari. Pero ngayon, mga kababayan, kakaiba na. Kadadaan ko lang, sa Terminal 1, mga kababayan, aba, napaka-smooth na lang ng alin, ng paglabas at pagpasok dyan. Grabe, ibang klase, ang bilis. Tuloy. Sagot daw ito sa mahabang pilang nararanasan ng mga pasahero at inaasahang maipapatupad sa loob ng 6 na buwan. We're trying to make life easier for them na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na. Nyo, mga kababayan, kung mabilis na ngayon, mas mabilis pa. So ngayon, mga kababayan, kahit hindi nyo nabunutin yung pasaporte ninyo, aba, haharap na lang kayo sa mekanismo at mga kababayan, i-scan yung mga pagmumukha nyo, mga kababayan ko. Pag in-scan yung mga pagmumukha ninyo, paano na? Di, ang bilis-bilis na lang, harap lang, pak! Yun na! Harap, pak! Diba? Ikaw yan! Diba? Diba, mga kababayan, ang bilis, Yan po. Mga OFW, mga tatanga-tangat, mga mangmang. Nakikita nyo ginagawa ni Pangulo para sa inyo yan. Kung hindi nyo pa rin maramdaman sa susunod na pag-uwi ninyo, bahala na kayo riyan. Dahil kayo nagpapadala na lang kayo sa mga emosyon ninyo, hindi na sa pamamaraan meron si Pangulo, kundi sa pamamaraan nyo sa sarili nyo. Kung yun ang inyong pamantasan at pamamaraan nyo, wala kaming magagawa, bahala kayo. Diba? And how soon will this be rolled I think out? within 6 months. Kita nyo, ayan na, Ramon Ang na yan, mga kababayan. Alam nyo, kailangan talaga ng bansang ito, yung mga matatalino at may karanasan. Yung mga may mga kakayanan. Kasi kung mga kababayan, kuha lang ng kuha, tulad ng ginawa ni Digong, walang pagbabago dyan. Anong ginawa ni Digong? Pinaupo yung mga kaibigan niyan. Ano nangyari, mga kababayan? Diba? May improvement ba? Bagkus doon sa tanimbala? Yun lang yung pagmamalaki nila, tanimbala na sila rin mismo may gawa. Mga kababayan naman, isipin nyo maigi. Tanimbala, bigla na lang kayo nagtaka, di ba? Bago mag-eleksyon, biglang lumabas sila. Tanimbala. Tapos ano nangyari, mga kababayan? Pag-upo ni Digonyo, kunyari na wala yan. Paano mawawala yan? Sila rin naman ang may gawa niyan. Tapos ipagmamalaki nila ang pagbabago, wala nang tanimbala. Puta! Alam nyo ba kung gaano kainit sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, pati yung Terminal 4? Ang init-init, ang panghi-panghi ng mga ng mga CR nung panahon ni Digong. Di ba? Tapos siksikan. Mainit na, siksikan pa. Nang inang-ina. Nakakalimutan nyo yata. Kasi kayo, mga tanga, hindi nyo nararanasan. Ang nababalitaan nyo lang, doon lang kayo nagbabase. Di ba, mga kababayan ko? Kung ano lang nababalitaan nila, kung ano yung nagtitrending, yun lang ang tumatanim sa mga tanga. Sorry, mga OFW. Real talk to. Tangat, mga mangmang lang kayo. Hindi porke nakarating kayo sa ibang bansa, matalino na kayo. Tandaan nyo, tanggalin nyo na yung mindset nyo na ganyan. Hindi porke nandiyan kayo sa ibang bansa,
Hindi porke nandiyan kayo sa Netherlands, nasa Europa kayo. Aba, exempted kayo sa katangahan. Hindi. Oo, tanggalin niyo yan. Marami na ngayong mga kababayang Pilipino umaasenso sa sariling bansa na to. Oh, baka akala nyo, ha? Oh, masaya buhay nyo dyan. Hindi. Bakit? Kaya nga ako nagpunta eh. Tinignan ko eh. Mas masaya ang buhay sa bansang iyong sinilangan. Diba mga kababayan? Mas masaya rito. Kahit sapat-sapat lang. Tandaan nyo ang buhay. Hindi ito paramihan ng pera tulad ng tinuturo ng mga Duterte sa inyo. Nakaw sila ng nakaw, parami sila ng parami ng pera. Hindi naman nila magagasta. Pagkos, ano? Ha? Ano? Iniipon lang nila. Pag namatay sila, ano na? Oo na. Hindi ko nga nila lahat, Lea Corpus. Ito lang mga DDS. Oo, oh, di ba? Oy, liliwanagin ko lang. Ito lang yung mga DDS ang sinasabi ko, tinutukoy ko, ha? Yung mga iba, alam ko naman, matatalino kayo kasi hindi kayo naniniwala sa mga propaganda ni Digunyo. Alam ko naman yun. Ulitin ko, hindi ko nilalahat. Tuloy na. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng Terminal 3 matapos ilipat ang pamamahala sa NAIA Infrastructure Corporation Incorporated o NNIC. Kabilang ang bagong OFW Immigration Annex kung saan nakahiwalay na sa regular na pasahero ang mga OFW. Kita nyo mga kababayan ko, may ganyan ba sa panahon ni Digunyo? Mga OFW na naniniwala kay Digunyo, pakinggan ninyo. Tanong ko sa inyo, panimbala natanggal lang. Oo. Dahil sila rin naman may gawa niyan. Makakala nyo, gawa ni Pino yan, hindi ho. Gawa din ni Digunyo yan. Propaganda yan para makuha yung atensyon ninyo. Pero mga kababayan, tanimbala, ikukumpara nyo sa serbisyong dala ni Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Nakikita nyo? Ayan, no? Meron pa kayong VIP na lugar sa bawat airport ng Pilipinas. Kung saan kayo, mga kababayan, nagagalit, ha? Diba? Nagagalit kayo. Kita nyo naman yung serbisyong ginagawa sa inyo. Diba? OFW Lounge at Rest Area. Grabe, oh. OFW Lounge, mga kababayan, libre pagkain dyan. Libre ang inumin dyan. Aba, mga kababayan, hindi na ho kayo malulungkot. Hindi ho kayo maiinip. Bakit? May sarili kayong, may sarili kayong lounge. Grabe, no, mga kababayan. Tanong ko ulit, nagawa ba ni Digong yan? Hindi niya nagawa yan. Tapos nagagalit kayo sa presidenteng totoong nagmamahal sa inyo. Anong klaseng kabobohan yan? Para lang kayong nagtaksil sa isang loyal ninyong jowa at asawa. Ang tawag doon katangahan. Di mo ba, mga kababayan? Ihalimbawa na lang natin para maunawaan ng mga yan. Sorry Oo, hindi ho kayo kasama. Sabi ko nga sa inyo, tong channel na to, hindi para sa mga mulat na. Itong channel na to, para sa mga tatanga-tanga. Naulit ko yan Kayong mga mulat na, hindi para sa inyo tong channel na to. Ewan ko ba bakit nandito kayo eh. Oo, para to sa mga DDS na mga bobot, mga tatanga-tanga. Ayan nakita nyo, mga kababayan ko? Yan! OFW lang. Para sa mga OFW na mga balikbayan, paalisman, at parating mga kababayan. Kita nyo. Galing mga kababayan, ang galing, no? Dahil kay Pangulong Bongbong yan. Di ba? Wala eh. Sige, tuloy. Transport at Network Vehicle Service Area kung saan sila pwedeng mag-book ng masasakyan pa uwi. Kita nyo mga kababayan, pinadali na ho lahat. Hindi na ho yung mga may kukontrata sa inyo. Natatagain kayo kasi alam na mga tatangat-tangat bobo kayo.
Oo. Di ba? Oh, meron na ho, mga kababayan, ano? Di ba? Meron na, ayun, mga kababayan, oh. Hindi na ho yung makikipag-unan kayo sa mga taxi, natatagayin kayo. Wala na hong ganon. Nung panahon ni Digunyo, marami pang ganon. Di ba? Matuloy. Pati ang arrival curbside area kung meron silang pribadong sundo. We are trying to canvas the best technology that we can find para maging madali ang pagpasok-labas ng ating mga OFW at Kita nyo, mga kababayan ko, sasabihin nyo na hindi kayo iniisip ng Pangulo. Iniisip pa rin kayo. Saan? Sa pagbalikbayan ninyo, pamamasyal nyo sa Pilipinas kung saan kayo sinilang. Biruin ninyo, nagiging turista kayo sa sarili nyo ng bansa, hindi nyo pa nalalaman. Walang problema sa pagiging OFW. Ang sinasabi ko rito, yung problema, yung OFW, tatanga-tanga, yung mga OFW, natatanga-tanga at nuknukan ng bobo. O, di ba? Entitled sila. Bakit? Kasi nga kami nandito nakapag-abroad kami. Pero yun lang yung pagiging yun lang yung magiging basihan nyo sa pagiging matalino nyo. Hindi. Mali! Hindi basihan yung pagiging nakarating kayo dyan sa ibang bansa para masabi nyo lagi na kayo na tama. Ako, gusto po. Anong klaseng katangahan yan? Diba, mga kababayan, matuto kayong manimbang. lahat ng ating mga bisita at ang mga domestic passengers pati. Malaking tulong po sa aming mga OFW na laging walang mapupuntahan. Kaya dito, lagi kaming accepted dito kasi parang binibigyan kami ng importansya bilang OFW. Yan! Very good si ate! Palakpakan naman! Palakpakan mo yan! Diba? Kita nyo? Importansya ang binibigay sa inyo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na ibigay sa inyo nung matandang Duterte Ulitin ko, baka angkinin pa. Diba mga kababayan, lagi nilang inaangkin yan. Basta may magandang proyekto, si Duterte yan. Puting inang yan! Basta pangit, Basta pangit na proyekto kay Duterte yon, tandaan nyo. Mga tulay, bumabagsak. Anong klase yan? Pangako, daan-daang proyekto, 12 lang. Walang yan. Wala na, mga kababayan. Isang malaking bagay po sa amin bilang OFW kasi bago kami pumunta sa ibang bansa at pauwi po, andito po, magpapahinga, may libreng pagkain. Sabi Kita nyo! May pahingahan kayo, may sarili kayong pagkain, libre pa. Hanggang lalamunan ninyo. Oo, busugin nyo. Butik na yan, may sarili na bang pilang ako? Oo, mayroon na. Matagal na yan. Oo. Meron na. Kay Silin. Di ba mga kababayan? Tanong ko ulit, sa mga DDS, meron bang nagawa si Digong na ganyan? Nagawa niya ba yan? Sige nga, nagawa. Oy, baste, ano na? Ano sinasabi mong walang nagagawa? Tanong ko sa'yo, simple lang to. Nagawa ba ng tatay mo to? Tapos ang press release nyo, mahal namin ang mga OFW. Hindi, no? Hindi nyo mahal ang OFW. Ginagamit nyo yung mga OFW na mga tatanga-tanga at mga bobo. Yun. Di ba? Yun yung totoo. Hindi nyo mahal yung mga yan. Kasi kung mahal nyo sila, sabihin nyo yung oras na binubuhos nila, yung ilang piraso na lang ng mga OFW na sumasama sa mga pag-welga-welga nyo, pagrarally-rally nyo dyan sa Dahig. Sabihin nyo sa kanila, umuwi na kayo. Ilaan nyo yung oras ninyo sa pamilya ninyo. Ilaan ninyo yung oras ninyo sa pagtatrabaho para sa pamilya nyo. Kung totoong mahal nyo tong mga to. Hindi! Dinadamay nyo yung mga OFW na mahihina. Dinadamay nyo yung mga OFW na tatanga-tanga. Kasi nga tatanga-tanga, uto-uto. Di ba?
O, sabi rin naman ni Banat pa yan eh. Kasi mga utu-utu raw kayo eh. Oh. Kaya yun, inaabuso naman kayo. Tandaan nyo, yung mga Duterte, mapagsamantala yan. Ha? Mapagsamantala. Kita nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kailan kayo sinamantala? Tanong ko lang, di ba? Oh. Kailan kayo sinamantala ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Kundi yung basihan ninyo, yung mga lumalabas lang sa bunganga ng mga Duterte na yan. Yan lang yung basihan ninyo. O, di ba? Pero hindi nyo nakikita yung mga ginagawang proyekto. Hindi lang sa mga Pilipino dito sa bansa, maging para sa mga OFW na mga nasa ibang bansa, iba't ibang panig ng bansa. Ni NNIC Chairman Ramon Ang, mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026. Itatayo na rin daw ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ng Terminal 2 ay kayang tumanggap ng 35 million na pasahero kada taon. Dagdag ni Pangulong Marcos, mahalagang makasabay ang NAIA sa mga modernong paliparan sa Asya at sa buong mundo. Hindi lamang para makapagbigay ng maayos na serbisyo, kundi para sa imahe rin ng Pilipinas bilang gateway ng mga turista at ng ating mga kababayan papasok at palabas ng bansa. Correct. Kita nyo mga kababayan ko. So eto mga kababayan, domino na yan. May domino effect yan sa mga biyahero. Maging yung mga turista. Kung ngayon mga kababayan kumakamal ng kita ang turismo sa ating bansa. Aba mga kababayan, kung kailangan maging 500 beses na doble, dapat mangyari yan. Para mga kababayan, makaipon. Alam niyo po ba, sa mga ibang bansa, ang source nila turismo lang. Yung mga tao na mga turista ang nagpapayaman sa kanila. Malaking bagay na tulong yun sa kanilang ekonomiya na dapat ginagaya na natin yung ibang bansa. Gawin natin kung ano meron sila. Hindi masamang manggaya. Kung ito makakabuti sa ating bansa. Ang masama mga kababayan, ang ginagaya ni Digong ay sino? Sino yun? Si Chalpo. Ba yun? Si Chalpo ba yun? Naalala nyo ba yun? Yung ng droga sa Mexico. Yun ang gusto ng mga yan. Diba? Yan mga kababayan Our beloved Boss Mike Cervera.